maasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras sa buong kapuluan punto, alas 6 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Huwebes, sa buwan ng Hulyo 2026. Minsan pang sa inyo ating paumaga news and public affairs program. Straight to the point. Straight to the point hanggang alas 7 ng morning. Tayo po'y magkakarinigan mga kasama. Kaya't kumusta po kayo? Straight to the point. Umaasa ho kami sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan, nasa maayos na pangangatuan. Ano man po inyong ginagawa mga kasama, pinagkakabalan ngayong umaga. Welcome! Straight to the point. Samahan po rinyo kami hanggang alas 7 at tulad ho ng dati pag-uusapan natin, mga napapanahong usapin, balita, mga kaganapan na dapat ninyo malaman. Straight to the point. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras sa loob at labas ng ating lokalidad. Ating programa, syempre, live po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, mga kasama. Sa Facebook, live po tayo sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato, mga kasama. Paki-like and paki-share para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng atin hong lokalidad. Sa kalagayan po mga kasama ng binabantayang tropical depression, itong si Henry. Base po sa nilabas sa advisory ng Pag-asa, mga kasama. Ang sentro ng Tropical Depression Henry ay namataan sa bahagi po ng 315 km west ng Dagupan City, Pangasinan. Taglay nito mga kasama yung maximum sustained wind 45 km per hour, malapit to sa gitna, pagbugsong abot to ng 55 km per hour, mga kasama. At tinatahak ko nito yung direksyon ng northwest sa bilis na 30 km per hour. Samantalang yung kanyang strong wind, yung pong kanyang tropical cyclone wind, mga kasama, abot to ng 150 km mula po sa gitna. Sa ngayon ay wala pa mga lugar na itinaas ang Pag-asa, wala pang itinaas sa tropical cyclone wind signal, mga kasama, ayon po sa nilabas na advisory ng Pag-asa. Straight to the point.
Sa muli, good morning. Kumusta? Good morning mga kasama. It's a Thursday. Thursday tayo, Huwebes. Tayo ho'y ados na sa buwan ng Hulyo 2026. Straight to the point. Bilis ng panahon Kaya't umaasa ho kami, okay pa kayo sa all right? Straight to the point. Ano man po yung ginagawa at pinagkakabalahan mga kasama, samahan po ninyo kami sa loob po ng isang buong oras. Ang daming mga usapin, daming mga balita, kaganapan, mga pangyayari at mga nangyayari sa nakalipas na 24 oras sa loob at labas ng lokalidad and sa national. Straight to the point. Maging dun sa mga sumusubaybay sa NBA, Straight to the point. sa mga mahilig sa basketball Straight. Si Lolo Bron umalis na sa LA Lakers Straight. kahapon. Hindi na raw ho siya magre-renew ng kanyang kontrata. Straight to the point. Pero bago ho natin pag-usapan mga kasama, yung mga masalimuot na mga usapin sa mundo ng politika, Straight to the point. medyo pag-aanin ho natin yung inyong umaga. Bigyan ho natin kayo ng pampabuenas nang sa ganon. Straight. Ngumiti naman ho kayo, ha? Straight to the point. Bago ho natin pag-usapan yung mga masalimuot, mga malulungkot, makontrobersiyang usapin Straight. sa atin hong bansa mga kasama, pa-national ka man, mapa-local ka man. Straight to the point. Ang daming mga malulungkot at mga masalimuot na mga usapin. Pero unahin ho natin ito Straight. dahil kailan ba? Next week. Straight to the point. Next week mga kasama, Straight to the point. ang DXMY Armen Cotabato ay mamimigay ng 10,000 piso. Straight to the point. 10,000 pesos yung ipamimigay Straight. o yung ibibigay sa nag-iisang winner. Nag-iisang winner Sino kaya ito? Straight to the Then, meron pang tatlong mga winner ang tatanggap din po ng cash. Maliban dyan, may mga gift pack pang ipamimigay straight. para po sa ating programang nakaschedule na gagawin by next week. That's July 11 mga kasama. Actually, 2 days siya. 10 and 11. 10 and 11. Mamimigay po ang DXMY 90.9 Cotabato ng mga papremyo. Siyempre, sa partner natin sa event na ito mga kasama, ang Milo. Straight Okay? to the point. Partner natin yung Milo mga kasama para dito po sa ating event. Actually, dalawang event. Yung July 10, Straight. iikot tayo sa ilang mga identified barangays. May identified barangays po kasi. Iikotin po natin. Kakatok tayo sa kanilang mga bahay, sa inyong mga bahay, mga mapalad na bahay na mapupuntahan natin, kakatok. Straight. Then, konting tanungan lang. Pag nasagot ng tama yung mga question, instant. Straight to the point. Premyo, pakitanggal mo siguro yung isa. Straight. May premyo, may cash prize, then may premyo rin, marigalo si Milo para po sa inyo. Straight. Okay? To the That's on July 10. On July 11 naman, eto, gagawin na po mga kasama yung pong Milo Champion Energy Race. straight. To the Ito yung binabanggit ko early last week. Ito po, mga magiging partisipante po natin, mommy and kid. Either daughter or son. straight. To the point. Milo Champion Energy Race. Straight. To the point. Gagawin natin sa Cotabato City mga kasama. Straight. To the Isa ho tayo sa mga magdaraos po nito. Magsasagawa ho nito. Nationwide, iba't ibang mga armin stations ang magdarao, magsasagawa ho nito mga kasama. Then tayo sa Cotabato City on July 10 and 11. Yung grand prize mga kasama, tatanggap po ng 10,000 pesos. straight. To the point. Sino kaya yung mapalad na magiging winner ng 10,000 pesos mga kasama? Sa mga nagtatanong, pwede ho niyong bisitahin yung ating FB page. Posted na. Naririyan na po. Nakapin ba ito, Kuya Rick? Nakapin sa FB page natin? Okay. Pagbukas po niyo ng page ng DXMY 90.9 Cotabato, makikita niyo agad. Milo Energy Race, mga kasama. Straight. To the
point. So sa mga nagtatanong, paano po sumali? Paano po sumali? Ito po yung gagawin po ninyo. Straight to the point. Sa inyong FB, social media, sa Facebook po ninyo. Straight. Di ba, meron tayong usually ginagamit, nagpo-post tayo sa Reel, yung mga short videos natin. Straight. Then, doon sa My Day, Straight. yung mga matataas na mga video, di ba? Straight. Gagawin nun natin, mag-post tayo ng Reel. Doon lang, sa Reel lang tayo mag-post, ano? Kasama yung inyong anak at Milo mga kasama. Straight. Ano, ikaw si Mami, gusto mong sumali sa ating Champion Energy Race, mag-post ho kayo ng video kasama yung anak ko niyo, either lalaki or babae, na magiging partner po ninyo sa ating pong Milo Champion Energy Race. Okay? Straight to the point. Ano ba yung ipopost po ninyo? Ang inyong magiging post mga kasama, yung kwento ng inyong paboritong Milo story. Yung kwento ng inyong paboritong Milo story. Halimbawa, Straight to the point. ang kwento ninyo, pagkagising ko sa umaga, agad akong nagtitimpla ng Milo energy drink para pag kumain ng almusal yung aking anak, magiging partner niya. Straight to Lang. the point. Ikwento nyo lang yung inyong Milo story. Ano? Pwede rin yung ikwento Straight. yung water bottle ng aking anak. Straight. Pag punta ng school, nagtitimpla na ako ng Milo, Straight. nilagyan ko ng yelo, nilalagay ko sa water bottle ng aking anak. Straight. Para pag recess, yun yung kanyang iinumin. Yun, Straight. as simple as to that. the point. As simple as that na kwento mga kasama, i-video po ninyo yan kasama yung inyong anak and then i-post sa Reel. Okay? Straight to the point. Then sa pag-post mga kasama, sa caption, ibabahagi nyo kung bakit isa kayo sa dapat mapiling mom and kid. Ano? Straight. Sa pag-post ninyo, dapat ilagay ninyo kung bakit isa kayo sa dapat mapiling mom and kid do. Ano? Dahil tag team nga po ito eh. Straight. Pwede nyo ilagay na pwedeng kami yung piliin niyo dahil kami talagang since yung anak ko maliit pa hanggang ngayon, 12 years old na. Straight. Milo brand lang yung ginagamit. Pwedeng ganun, mga caption, maiksing caption Straight. para kabilang yan sa mga titingnan ni Milo, ano ho, para po sa isa po sa qualification paano ko kayo sumali mga kasama. Okay? Straight. Then i-post sa Facebook ang inyong entry. Yung binabait ko yung video caption, ipopost po niyo sa Facebook. Siguraduhin mga kasama, naka-public po yung inyong post. Naka-public yung inyong post, then nakatag ang at Milo Philippines. Okay? Huwag kalimutan, pag-post po ninyo, dapat nakatag at Milo Philippines and isali po ninyo si DXMY at DXMY 90.9 Cotabato. Straight to the point. Huwag kalimutan pag-tag po ninyo ng inyong entry, yung video kasi, yun yung magsisilbing entry po ninyo. Straight. Yun yung magiging qualifying round para magiging finalist kayo sa Amazing Race natin mga kasama. Dito sa ating energy race na gagawin. Straight. Again, pag-post sa Facebook, huwag kalimutan, nakatag at Milo Philippines and nakatag din at DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. Okay? Yan ho yung unang mga gagawin po ninyo. Then huwag kalimutan, gamitin po yung official hashtag. Ano? Straight. Sa caption, sa baba, lagay nyo, ilagay nyo ninyo mga kasama yung official hashtag. Straight to the point. My Milo Story, hashtag My Milo Story, hashtag Milo Champion Energy Race Cotabato. Okay, huwag kalimutan gamitin po yung mga hashtag, official hashtags natin. Hashtag My Milo Story, then hashtag Milo Cotabato Energy Race Cotabato. Straight to the Okay? point. Then antayin po ninyo yung announcement mga kasama na mga magiging qualifier para po sa ating Milo Energy Race challenge mga kasama. Okay? To the point. So yan.
Yan o yung mga gagawin po ninyo, mga kasama, para mag-qualify o kabilang po kayo sa mga maging qualified sa atin pong activity comes July 11. Straight to the Ano gagawin po natin yan? Diyan po sa covered court ng Bliss Project sa Rosares number 8, Cotabato City. Diyan po yung magiging venue po natin. Okay? Straight to the point. Magsisimula ito yung maagas. Araw yun ng Saturday, kaya't free yung mga kids natin na sasali po sa ating palaro. Again, 10,000 pesos yung grand prize. Sino kaya yung mapipili at mag-uwi ng 10,000 pesos? Straight to the point. At padala na ho kayo ng entry. Pinaka-entry po ninyo para mapili po kayo yung video. Short video posted sa reel ng inyong Facebook, mga kasama. Yung mga binanggit natin kanina, yun po yung gagawin po ninyo. Then, para sa dagdag na information, bisitahin po yung ating FB page para po mag-guide ho kayo ano po yung inyong mga gagawin. Okay? And then, on July 10, ang mga residente po ng Barangay Poblasyon Mother, Barangay Poblasyon 1, o Poblasyon 2, Rosarets number 8 at Rosarets number 10. Ulitin ko mga residente mula po sa Poblasyon Mother, Poblasyon 1, Poblasyon 2, Rosarets number 8 at Rosarets number 10. Straight to the point. Bibisitahin po kayo ng Milo team, kasama po yung DXMY team Straight to the point. para po sa ating Idol Suki Check. Okay? Idol Suki Check, mga kasama. Straight. Bibisita po sila sa lugar po ninyo and sino kayo mapalad na magiging winner, para po sa ating Idol Suki Check. Para po sa mga residente na mga binanggit nating barangay, Straight. ngayon pala, make sure meron po kayong available na Milo product sa inyong bahay. Mayroon kayong available na Milo product sa inyong bahay. Just in case kayo yung kakatukin, bahay po niyo yung kakatukin, pag hinanap po maghanap ang team ng Milo product, maipakita po kayo. Straight. Pag maipakita po kayo, matik na yan. Straight. And then, ihanda rin po yung Milo story po ninyo. Yung binanggit ko kayo ng Milo story, bakit si Milo yung paborito ninyo. Paborito ng mga kid ninyo. Okay? Yun yung simpleng Milo story lang. Straight to the point. And then, yun na. Straight. Yun yung mga preparation gagawin po ninyo on July 10. Okay? Pag nagawa ho nyo yan, sagot po nyo mga simpleng question, then ibang mga palaro, matik na. Kayo po ay magiging winner, mga kasama, sa ating pong Idol Suki Check. Dito po sa Cotabato City. Again, ito yung activity ng DXMY 90.9 Cotabato. Partner natin ang Milo, mga kasama. Straight to the point. Okay, kita-kits Kita-kits tayo sa mga lugar na yan. And then sa mga nais pong lumahok sa ating pong energy race, simulan na ho ninyo ngayon pa. O ngayon pa lang. Yung pagpapadala ng entry, para mapili po kayo. Sa mali nyo, kayo po yung mapili na lumahok sa atin pong energy race, mga kasama. Straight to the point. Pero sa mga nanay, ito, paunang advisory natin sa mga nanay. Straight to the Mga point. nanay, make sure, pag sumali ho kayo rito, make sure na kayo physically fit. Straight. Wala kayong high blood, physically fit kayo. Dahil energy race nga po ito. Sa pangalan pa lang na energy race, talaga mag-exert kayo ng energy and talagang mapaparace kayo, mga kasama. May takbuhan mangyayari dito. Straight. May mga simpleng, hindi naman takbuhan na habulan. Mapapatakbo kayo, mapapasayaw kayo, then talagang tatagaktak yung pawis po ninyo. Masayang event po ito. Okay? Straight. So yan make sure na matapos po nyo na yung race na gagawin, yung event, na okay pa rin kayo. Baka naman
sa kalagitnaan ng race, alam nyo meron pala kayong high blood pressure, biglang tumaas yung BP po ninyo ron, magkakaproblema. Hindi na kayo makakaproceed sa next round. Sayang naman. Sayang yung nag-aantay na 10,000 pesos. Okay? Dapat physically fit yung nanay at yung po mga anak po ninyo. Walang asthma. Yung mga anak, dapat walang asthma. Baka sa kasagsagan ng mga activity gagawin, atakihin ng asthma, ubuhin, magkakaproblema pa po kayo. Okay? Yan po yung ating gagawin. Abangan nyo yan. Next week na ho yan. July 10 and July 11, mga kasama. Straight to the point. Oras natin sa buong kapuluan. Straight to the point. Tatak alas 6:22 na ng umaga. Nag-i-intro pa lamang ho tayo, mga kasama, ha? Sa napakaraming mga usapin natin pong sinusubaybayan, mga kasama, dito po sa loob at labas ng ating lokalidad, ating bansa. To the point. Sa national kahapon, yung day 2 ng rally ng Iglesia ni Cristo, meron pa daw hanggang ngayong araw. Straight to the point. Target na nila hanggang araw ng bukas Friday, mga kasama. Ano? Kahapon nagpalabas ng pahayag, mga kasama, ang Palasyo ng Malacanang, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, at kanya hong itinanggi, mga kasama, na merong selective justice na ginagawa Straight to the ang kanyang administrasyon, dahil kabilang po ito sa mga sigaw straight to the point. ng mga naging tagapagsalita sa magkasunod, 2 araw na magkasunod na rallies ng Iglesia ni Cristo, mga kasama, dyan sa Kalakhang, Maynila. Straight to the point. At ayon ho sa Pangulo, sa kanyang opinyon, ayon sa kanya, naniniwala siya na ito'y mali. Mali yung pananaw na yung kanyang administrasyon, yung administrasyong Marcos, merong selective justice na ipinapatupad, mga kasama. Straight to the point. Ito yung naging pahayag ng Pangulo bago siya umalis kahapon din. Straight. Ayon sa Pangulo, mga kasama, yun na pong ginagawang pagkilos, Straight. rallies ng mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo sa nakalipas na 2 araw. Straight to the point. Ayon sa kanya, protesta po ito sa posibleng pag-aresto. Straight. Pag-aresto na gagawin sa dito po kay Senator Rodante Marcoleta. Straight to the point. Alam na muna natin na kaani po ng Iglesia ni Cristo. Yan po yung binabanggit ng Pangulo. Straight to the point. Sa mga magkasunod na rally kasi, kabilang dun sa naging speech ni Senator Marcoleta, di ba pa, Straight. binabanggit, marami pa mga naunang kinasuhan ng plunder. Straight to the point. May mga nauna pa sa kanya na mga kinasuhan, pero tila baga natahimik yung issue. Hindi na napag-uusapan. Straight to the point. Samantalang siya, kailan lang daw sinasabing kakasuhan Straight. at plunder yung ikakaso, uminit at posibleng sinasabi niya mauwi sa mga pag-aresto. Straight to the Ito point. kasi yung himutok, mga kasama, ng mga nagsagawa ng rally at mismong si Senator Marcoleta, kaya't lumabas yung issue na mayroon pong selective justice. Kung hindi raw kaanib ng administrasyon, Straight. bagamat may kaso, magiging mabagal yung pag-usad. Pero kung kritik Straight. ng administrasyon, itinuturing na hindi ka-aliado, hindi ka-alyansa, mas mapapabilis daw yung takbo ng kaso. Straight Ganun to ba the yun? point. Yan ho yung mga nangyayari ngayon sa national po, mga kasama. Straight to the point. Ano kayang mangyayari dito?
Straight. Dahil sinasabi, Straight. hindi lang itong si Marcoleta ang nagsasabi nito. Meron pang ibang mga itinuturing na mga kritik ng Malacanang. Sinasabing naharap na rin po sa mga kaso ngayon. Straight. To the point. Ay, lang. Abangan natin ano po magiging susunod na kabanata nitong nasabing mga usaping ito mga kasama. Malungkot na mga usapin. Lalo na at kung politika yung atin pong pag-uusapan. Straight. To the point. Oras natin 6:26 ng umaga. Standby muna. RMN. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag nay dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-om. Sulaipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Last sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tunay, natural, at original. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Alam niyo ba na isa sa mga amended provision ng Bangsamoro Electoral Code ayon sa BAA 88 ay ang manner of election para sa sectoral representatives? Ayon sa Section 8 ng BAA 88, maliban sa sektor ng non-Moro indigenous people, ang reserved seats para sa youth, women, ulama, settler communities at traditional leaders ay iboboto through plurality of vote. Ibig sabihin, ang pagpili sa sectoral representatives ay hindi na sa pamamagitan ng assemblies, kundi sa pamamagitan ng pagboto natin sa kanila. Ang may pinakamaraming nakuhang boto ang siyang uupo sa reserved seats. Kaya sa kauna-unahang election, piliin natin kung sino ang nararapat na sectoral representatives. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Nationwide. Mga kasama, oras natin sa buong kapuluan, 6:30 na po ng morning. RMN. Straight. To the point. Tuloy mga kasama sa ating programa ngayong umaga. Umaga tayo ngayon ng... Anong araw ngayon? Huwebes! Sa buwan ng Hulyo 2025, lipat tayo ng paksa mga kasama. Meron pong malungkot na insidente na nangyari dito po sa bahagi ng Maguindanao del Sur. Dahil binabanggit, meron daw hong
Mga kababayan po tayo mula po sa bahagi ng Sultan Kudarat Province, Straight to the point. yung natagpuang o yung pinaslang. Straight to the point. Lumalabas ito po yung mga bantay ng itik. Nasa linya ho natin mga kasama Straight. para sa dagdag na mga information. May kinalaman po rito at ano po yung resulta ng mga investigasyon ng ating pong kapulisan. Ang PIO ng Maguindanao del Sur PPO, Police Captain Jessup Tamayo. Sir, good morning. Live po kayo sa DXMY. Sir Erwin Cabilbigan po. Yes po, Sir Erwin. Good morning po at good morning po sa inyong mga taga-subaybay. Opo, mayroon pong naiulat na insidente pagkakatagpo po ng mga bangkay sa bahagi daw po ng Sitio Bakoko, Barangay Matagabong, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Mayroon po dalawang individual yung sinasabing pinaslang. Ano po yung information dito na nakarating po sa iyo, sir? Yes po, kahapon po ito ng umaga na may tumawag po sa ating himpilan na meron nga po na dalawang natagpuan doon na patay sa nasabing sitio, Bakoko, Barangay Matagabong. More or less, mga nasa 6.2 kilometers po ito, ang layo mula sa National Highway. Kung saan, agad naman po tayo nag-coordinate doon sa ating Armed Forces of the Philippines at sa barangay officials para po mag-conduct ng joint response doon sa ating lugar kasi po isolated or liblib po itong nasabing lugar na ito. And upon arrival po doon sa nasabing lugar, positive nga po na nakita natin na meron po dalawang biktima tayo doon na kung saan initial inspection po natin sa kanilang mga katawan ay may tag-isa po na sugat sa kanilang mga ulo na pinaniniwalaang tama po ng bala. Samantalang nag-conduct naman po tayo doon sa crime scene ng processing at naka-recover naman po tayo doon ng isang empty shell na pinag-iinalaan galing po sa 5.56 na kalibre ng baril po. Base po sa investigasyon, sino-sino po itong mga biktima? Taga saan po mga ito, Captain Sir? Yung isa po si alias Jero, yung isa naman po si alias Noel. Both resident po ito ng Barangay Paitan, Esperanza, Sultan Kudarat. At nagtatrabaho po sila both doon sa area para magsuga o magpastol ng kanilang mga alagang mga itik. Sila ay taga Esperanza and then taga-alaga ng itik. Ano to, sir? Yung itik, yung owner, taga-lugar o paano po? Ano po yung resulta ng investigation dito? Yung itik po, hindi po doon talaga sa lugar. Yan po mga alaga nila, dala po nila yan. Kung sino po yung nag-alaga, dala po nila yan mula sa labas kung saan sila nanggaling. At pinapasok lamang po nila doon sa mga areas na may mga open field or mga palayan. After po ng ani kasi, ipinapaston nila itong mga itik na to para po makumain doon sa mga rice field na katatapos lang po anihan ng mga palay. So parang ipinastol nila yung kanilang dalang mga itik from Esperanza, ibinyahe, hanggang sa makarating dyan sa nasabing lugar para ipastol yung mga itik, Captain Sir? Yes po, ganun nga po. Okay. Nabatid ba kailan ho sila dumating sa lugar na yan at ilang araw ho silang nakastay na riyan bago sila natagpuang patay na, Captain Sir? Ang sabi po nung kanilang mga kasama, nakamag-anak din naman, nung the day before po sila natagpuan ay alas 4 po ng hapon pa sila naandun nung dumating para magpastol ng itik at apat sila tapos umuwi lang po yung dalawa kasi bali pa lang relievo yung kanilang pagbabantay doon. And only to find out na kinabukasan nga po ay natagpuan na nga po sila nung nawalang buhay doon sa area. I see. Nabatid ba kung itong grupo ng mga biktima madalas na naririyan para ipastol po yung kanilang mga alagang itik, sir? Doon mismo sa area, hindi. Kasi almost 2 weeks pa lang daw sila dumating dyan sa area ng Matagabong. Kasi itong mga ganitong trabaho ay kung saan merong bagong ani, doon sila pumupunta para yun yung vacation time kasi ng ating mga field at saka mga owners na ini-invite yung ating mga nag-aalaga ng pastol ng mga itik para manginain doon sa mga katatapos lang na anihan ng mga palay. So, in short, nasa almost 2 weeks na sila nakastay riyan. Palit-palit ho sila since 4 ho sila, Captain Sir. Accordingly, 2 weeks pa lang sila nandun. Pero yung binanggit kasi nung mismong kasama nila,
nung the day before pa lang sila dumating doon sa area. Okay. Napatid din po ba nung magtungo sa lugar para dalhin yung mga alaga ho nila? May coordination, proper coordination po ito sa mga otoridad mula sa barangay, sa PNP for instance, or sa LGU, Captain Sir? Yun po yung isang tinitingnan natin, kinakakausapin pa po natin today yung barangay chairperson kasi po, tama po kayo, yung iba kasing mga barangay, especially dito sa mga inner barangay, no, kinukuhanan muna ng permit sa barangay, i-inform muna yung ating mga BLGU kung saan area sila magpupwesto ng kanilang mga alaga para naman at least yung ating mga local officials sa barangay ay nakakalam ng mga areas kung saan ba pwede, kung saan available yung ating mga duck na pwedeng isuga. Oo, lalo't ang mga ito ay hindi po taga riyan and yung number ng mga itikot nila, I understand, marami-rami po ito, Captain Sir. Yes po, tama po kayo, sir. So ano ngayon yung tsorya ng PNP? Sino po yung posibleng responsable? Anong motibo? Bakit pinaslang itong dalawa? Sa ngayon, ang direksyon naman po ng atin, no, pinapatutukan naman po ng ating Provincial Director, Police Colonel Michael Jansi Mangay, itong ating insidente na ito. At meron naman po tayong tinututukan no, na person of interest. At yung isa po nga po na ating titingnan is possible no mistaken identity sila dahil nga po bago lang sila doon sa lugar at isolated yung lugar kung saan posible no na napag-isipan sila ng hindi maganda. But isa lamang po yun doon sa ating motibo na tinitingnan at meron pa po tayong mga ibang mga anggulo na titignan na makakatulong at ika-agarang i-resolve nitong ating incident na ito. Ayun. Mistaken identity, posibleng napagkamalan, Captain Sir, ng mga pumaslang sa kanila? Yes po, may angulo po tayong tinitingnan na gano'n dahil nga po isolated yung lugar. At the same time, yung kanila pong tribe is hindi po taga doon sa area na posible po no, na may mga some lawless individuals or groups sa area na posible no, na napagkamalan silang mga informants which yung atin naman pong mga kababayan na yun ay talaga naman legit na nag-aalaga ng mga itik kasi nakita naman din natin sa area na nandun pa naiwan pa yung kanilang mga alaga sa area nung pinangyarihan. Opo. Again, ano yung mga na-recover? Captain Sir, mga basyo or kung sakaling meron man doon sa pinangyarihan po ng krimen? Yes po, meron po tayong na-recover doon na isang piraso ng fired cartridge case or yung empty shell ng pinaniniwalaan galing sa 5.56 caliber na barrel po. May information ba mula sa mga locals kung may narinig na putok nung gabi at mga anong oras po kayo sa tansyaho nila, Captain Sir? So, umaga na po kasi na-discover kahapon yung mga cadaver. Wala rin pong nakarinig nung putok doon sa lugar kasi po isolated po yung nasabing lugar. Kung meron man pong mga bahay, doon lang po sa mga dadaanan at saka pailan-ilan lang po. Pero yung mismong doon po sa lugar na yon, yung pong access road ng barangay na yon ay konti lang po talaga yung tao sa dadaanan. Tapos papasok pa po yung mismong crime scene which napapalibutan po ito ng open field po ng ating mga palayan. Okay. Ang mga labi po ng mga ito nakuha na po ng mga kamag-anak, sir, and maging yung mga alaga ho nila nakuha na ng owner? Yes po, kahapon nandun din po yung pamilya. Agad naman po natin na ibigay galak doon sa ating pamilya yung mga biktima para po may prepare doon sa kanilang burial. At the same time, in-assist din po natin yung kanilang kamag-anak para po doon sa pag-pull out ng kanilang mga alaga. With this incident, ano po yung advice po ninyo sa mga kababayan po natin na ganito yung sistema, nag-aalaga ho ng mga itik, bantay ho sila ng itik, and then tina-travel yung mga itik from one place to another place kung saan po may mga bagong ani na mga palayan, ano? Dahil hindi lang ata ito unang pagkakataon na may mga bantay ng itik ang pinaslang while ginagampanan po yung trabaho po nila, ano? Ano po yung guidance, ano po yung advice po ninyo sa kanila, Captain Sir? Yes po, unang-una po, marin pong kinukundina no, na Maguindanao del Sur Police Provincial Office sa pamumuno ng aming Buting Provincial Director, Police Colonel Michael Jansi Mangay. Itong ganito mga pangyayari. Pangalawa, ito po ay tinututukan ng ating kapulisan kung saan nakakasakop yung sabing mga insidente at makakaasa po yung ating mga pamilya na bibigyan natin ng mustisya dahil meron naman po tayo mga person of interest
na mga tinututukan, samantalang binubuo lamang po natin yung mga ibang documentation para doon sa pagpapile ng kaso. At doon naman po sa ating mga kababayan na parehas na may ganitong mga trabaho ng pag-aalaga o pagpapastol ng ating mga alagang itik, ay maaari lamang po na makipag-coordinate sa ating kapulisan doon sa area or doon po sa ating mga barangay officials para naman po mag-guide tayo. Kasi po kami at yung ating mga officials sa barangay ang nakakaalam po ng terrain or yung areas nila kung saan pwede or safe at kung saan suitable yung kanilang mga alaga para ipastol. Captain Sir, ihabol ko lamang dito sa video na nilabaso ng PNP, I understand, mayroon pong isang kubo. Dito ba, Pinas lang? Dito ba sila nag-overnight o pumirmi, Captain Sir? Yes po, dyan po talaga sila naka-stay dyan sa may kubo na surrounded by a rice field. I see. So natukoy na kung sino yung owner ng bahay nito, Captain Sir? Yes po, ayun din po kasi accordingly, hindi naman kasi makakapasok dyan sa mga areas na yan, yung mga nag-aalaga ng mga itik para ipastol kung hindi sila papayagan ng mga may-ari. Which ngayong araw po ay makipag-coordinate kami, papatawag natin o pupuntahan po natin yung may-ari nung nasabing lugar para at least makakuha tayo ng ibang impormasyon naman. Sige po, sige po. Captain Tawai, sir, salamat po ng marami sa oras, information na ibinahagi po yung sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, Captain. Again, salamat po. Good morning po sa inyo. Yes po, good morning po, sir. Mabuhay po. Salamat. Lahat ng tanong, Makasama ang PIO ng Sultan o ng Maguindanao del Sur, PPO. Siya rin pala yung hepe ng Ampatuan na MPS. Straight to the point. Malungkot itong insidente. Do, hindi ito yung unang pagkakataon na may kahalintulad ng mga insidenteng nangyari involving yung po mga nagbabantay ng mga itik mga kasama. Straight to the point. Yung nature ho kasi ng kanilang trabaho, nagbabantay ng daan-daang mga itik. Straight to the point. And usually, yan po yung nililipat from one place to another place. Kung saan ho may mga bagong aning palay, o saan yung katapos lamang na harvest ng mga taniman ng palay, usually, doon po nila dinadala yung kanilang mga alaga, yung mga itik ko nila. At usually, nag-i-stay ng ilang mga araw sa nasabing mga lugar. Ulitin ko nga, hindi ito yung unang pagkakataon na may mga nagbabantay ng itik ang napahamak, pinaslang while sila po gumaganap sa kanilang trabaho. Nakakalungkot lang. Straight to the point. Dahil Straight. maging yung buhay ng isang simpleng mamamayan na gustong kumita sa maayos na pamaraan at itaguyod yung kanyang pamilya, pinag-interesan pa. Straight to the point. Kaya't magsilbing lesson na rin po ito sa ating kababayan na ganito yung nature ng work. Na bago pa man pumunta sa isang lugar para dalhin yung mga alaga ho ninyo, I don't know kung yung term yung ipastol, pero ganun yung nature Kung mga kalabaw o baka, parang pinapastol mo doon. Yung mga itik, dinadala doon para pakainin. Straight to the point. Kakalungkot. Straight to the point. Straight to the point. Sana po matukoy na may binabagit po yung PNP kasi na may person of interest na sila and tinitingnan na posibleng napagkamalan. Straight to the point. Dahil hindi nga sila taga roon. Maging yung lingwahin kanilang ginagamit, kakaiba rin. Kaya't hindi malayong napagkamalan nga po talaga itong dalawang mga biktima. Yung mga biktima, itong kinilala sa mga pangalang Jeroy Porras David, 31-year-old ng Esperanza, and Noel Porras Diala. Magkakamag-anak to. Pawang mga residente po ng Esperanza, pawang 31-year-old mga kasama. Nakakalungkot. Oras natin sa buong kapuluan, 6:45 ng umaga. Standby muna. RMN.
Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hello, anak. Punta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate. Check up kay Doc. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Almira. Informed ka na ba sa amendments ng Bangsamoro Electoral Code o BAA 35? Alaikumissalam. Anong amendments yan? Maraming amendments o mga nabago sa BAA 35. Ito ay ang BAA 88 o ang amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Isa na rito ang percentage threshold o porsyentong dapat malikom ng isang partido para makasecure ng seat sa parliament. Sa BAA 35, ang threshold ay 4%. Sa BAA 88, ito ay 2.5% na. Ibig sabihin, 2.5% na lamang ang kailangang makuha ng isang RPPP o partido para makasecure ng isang seat. Kaya sa kauna-unahang eleksyon, piliin natin kung anong partido ang mas may malasakit sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, 6:49 na po ng umaga. Mga mamis, narito na po ang Lampin Pants Diaper Mega Dry Day or Night at kaya ho nitong tumagal na hanggang 12 oras. Hygienic, safe at baby skin friendly dahil 100% cotton. Lampin Pants Diaper, mega sulit ang presyo, mega kalidad sa produkto. Available sa lahat ng Mercury Drug Stores at sa mga leading supermarkets and drugstores nationwide. Straight to the point. Morning muna kay Ma'am Simbay Adam ng Almonte Extension. Good morning. Bayo Bukol Sumit Timbang Waya. Magandang morning. Kay Dato Tong Waya dyan sa Purok Bay Elabi, Dato Balabaran. Good morning. RR Linas ng Libungan. Sunny Rosales. Oy, Sir Bugoy. Kay, good morning daw kay Jeffrey de la Serna Reda. Dyan sa City Agriculturist Office. Good morning. Kay Sumulod Umanya Sinsin, magandang morning. At sa mga miyembro, mga kasamaan po niya, mga Yaping Chong Girls, magandang morning po sa inyo. Danny Labrador, morning po sir. Kay Juliano Andang, good morning. Laga Bayaw from Makir. Merlin Sanchez Jeronimo, good morning. By Raifa Kasan. Shoutout na kay Ustad sa Norma Baragir Lumkat from Saudi Arabia. Sobrang namiss na raw. Sige po. John Vincent Samson, good morning. Ate mo, ganang morning. Pa-shoutout kay Jongjong Camiros, kay Bapa Jing Cameros. Ingat na palagi sa barangay Pagunayan. Amay Manabilang, Lanao del Sur. Kay Dr. Magaling Commander, good morning. Sabi niya, Mubarak and congratulations to all passers sa Special Sharia Bar Examination 2026. Congratulations sa inyo sa mga pumasa. Kay Ashley Kudrat, magandang morning ng Damatog, Northern Kabuntalan. Julieta Losaria Pagubo, morning. Kay Pauchia Salilia, good morning. Kuya Pres Sultan TV, sir, good morning kay admin sabi niya, Salam Kudrateños, Mapimapita, Sultan Kudrateños, and Kabangsamoro. Good morning po sa inyo riyan. Kay Sally Abdul Karim, magandang umaga rin kay Sir Mads Gundaragan Enoch ng Gang. Magandang umaga. Alhaj Abubakar ng dato siyang Poblasyon 7, kay Eb Sagadan, kay Kagawad Romeo Fernandez Colyado ng RH11. Good morning.
And kay Alibay Peddocasan ng Porok 7, Dalican 2. Kay Hadja Johaira Sam Sangki. Magandang morning po sa inyong huron. Straight to the point. Tanggap tayo ng report mga kasama mula sa mga Radyoman reporters natin. Lente, hinikayat ang aktibong partisipasyon ng publiko para po sa parliamentary election. Detalye ng balita Radyoman Daisy Mangod. DXMY Tatak RMN Report. Si Legal Network for Truthful Elections o LENTE, Executive Director Attorney Ona Carito sa mga mamamayan ng BARM na maging aktibong kalahok sa pagtataguyod ng isang ligtas at mapayapang halalan. Ayon kay Attorney Caritos, ang pakikilahok sa kauna-unahang BARM parliamentary elections ay magsisimula sa pag-alam at pag-unawa sa proseso ng halalan. Mahalagang maging pamilyar ang mga botante sa mga hakbang sa pagboto at sa mga alituntunin ng halalan upang makalahok ng maayos at responsableng maisakatuparan ang kanilang karapatang bumoto. Dagdag pa niya. Mensahe namin mula sa Lente para sa mga botante ay mag-aral kasi ito yung unang BARM parliamentary elections. Napakahalaga na alam natin kung ano yung pagbobotohan natin sa darating na September 14 at kapag nag-aral ay ipamahagi natin ang ating kaalaman sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kapitbahay. Nakita namin sa Lente sa mga ginagawa naming voters education. Kulang pa ang kaalaman ng mga tao, ng mga botante patungkol sa BARM, System of Government at sa BARM Parliamentary Election. So mahalaga na ipamahagi natin ang ating mga kaalaman tungkol sa System of Government at sa election. Pinaalalahanan din ni Attorney Caritos ang mga kandidato at partido na sa gitna ng mainit na labanang pampolitika, pairalin ang disiplina at paggalang sa batas at sa karapatan at pananaw ng bawat isa. Huwag gatungan ang alitan lalo na sa online platforms at iwasan ang mga pahayag na maaaring magdulot ng hidwaan. Mangampanya ng maayos at responsable, panatilihing kalmado ang lahat. Iwasan ang anumang uri ng pang-aagrabyado at huwag hayaang manaig ang galit o init ng ulo. Kandidato naman natin sa mga political parties, mainit ang labanan pero huwag tayong maging pasaway, huwag tayong mag-violate ng mga election laws. Respetuhin natin ang isa't isa at huwag nating i-fuel, lalo na sa online platforms, ang mga tao para mag-away-away sila. Mangampanya ng tama at mangampanya ng chill lang at walang naaagrabyado or walang umiinit ang ulo. Ang tinig ni Lente Executive Director Attorney Ona Caritos. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Man Daisy Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Salamat Radyoman Daisy sa yung binabi niya. Chill lang ha. Sa mga kandidato, chill lang. Straight. Lalo yung mga supporters, chill lang po kayo. Straight to the point. Mga kampanya na naayon ho sa plataforma de gobyerno. Straight to the point. Ito pa, may advice nga po pala dun sa mga lalahok sa ating pong Milo Champion Energy Race. Yung edad ho ng mga kids na lalahok ay mula 7 to 12-year-old. Ano? Kung may anak ko kayo, lalaki, babae, edad 7 to 12, kwalipikado po sila na makalahok. Samantala, magsasaka kritikal matapos suwagin ang alaga nitong kalabaw sa Maguindanao del Sur. Radyoman Maestro Ray Bansao sa detalye. DXMY Tatak RMN Report. Ago buhay na nga maisugod sa pagamutan ang isang magsasaka matapos suwagin ito ng alaga nitong kalabaw sa bahagi ng barangay Maitumaig sa bayan ng Dato Unsay sa Maguindanao del Sur. Pasado alas 6 ng takip silim kahapon, kinilala ang naturang biktima na si Nasruddin Kaubagan, 26 anyos, binata at residente na nasabing lugar. Batay sa salaysay ng nakakatandang kapatid ng biktima, kararating lang nito galing bukid at itatali na sana nito sa gilid lamang ng kanilang tahanan ng biglang banggain ang alaga nitong kalabaw hanggang suwagi na makailang beses dahilan upang magtamo ito ng tatlong matitinding sugat sa tiyan at sa tagiliran. Kinailangan pang pagtulungan at pagpapaluin ng nasabing hayop bago tuluyang nakalayo ang biktima. Agad naman ito na isugod sa pinakamalapit na bahay pagamutan upang malapatan ng lunas. Sa ngayon ay nasa kritikal na kalagayan pa rin habang patuloy na inoobserbahan ng mga atinding pisisyan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahi Bansao Tatak RMN. Salamat sa detalye ng report. Samantala mga kasama, isa pang report.
Maguindanao del Sur Governor Mintimbang sinabing mas lumago ang lalawigan. Radyo Manjul, di mapalaw sa detalye. DXMY. Tatak RMN Report. Inihayag ni Maguindanao del Sur Governor Kagi Ali Mitimbang na unti-unti nang lumalapit ang mga investor sa lalawigan. Ito ay kasunod ng may tuturing na mas mabilis na pagsibol sa katatagan ng komunidad dahil sa anya ay katahimikan na bunga na nagpapatuloy ng pagsisikap ng provincial government na sugpuin ang rido sa nasabing lalawigan. Sa kanyang pahayag kasi, ibinahagi niya na malaking bagay na bumabalam sa kapayapaan sa komunidad ang away pamilya na laganap sa Maguindanao del Sur. Sa katunayan anya, mayroon nang lumapit na mga Chinese para mag-invest ng livestock production sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Unti-unti malapit na yung mga investor natin, bumabalik. Isang araw, nandito rin yung mga insig Chinese, tsaka mas yung si Jan Perain na dating nag-invest dito sa atin ay nandito rin. Sabi niya, magbalik tayo sa tanim ng giant bamboo. Yan sa una-una, kakaganda sa yung climate change. Kaya nagkawatan ng kalsada diyan sa taas para mapakita natin sa mga investor. Hindi lang turo-turo. Sa turo na malawak ang lupait yan. Okay. Ang gusto natin yung pagkuhan talaga, tindigan ng mga investor dun sa area. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Straight to the point. Salamat, Jules, sa detalye ng balita. Bueno, mga kasama, abangan susunod po mga mainit na balitang pambansa. Direkta huya mula sa DCXL RMN Manila. Then magbabalik ko tayo 7:40 para po sa ating diretso balita lokal, mga kasama. Sa mga nagdiriwan ng karawan, happy birthday. Mga anniversaries, happy anniversary po sa inyong lahat. Sa kala po ng mga partners natin sa Master Control, Chief Alvin Castillon sa Digital, Ginoong Ricardo Madama Jr., ating coordinator, Radyoman Maestro Rahib Bansa. Ako nyo nakasama, Radyoman Erwin Kabilbigan. Tatak Arman. Straight to the point.